Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Leomer Pabol, shoutout kay Yap Dabo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Futian sa problemang ito, halatang sa puso ay bahagyang nagulat, ngunit sakam na gumising ng maaga, na nag-aalaga din ng labis, naglakas loob si Futian na matuto, upang makipagkaibigan, ngunit mayroon akong isang kinakailangan. Lord Ye, hindi, mangyaring sabihin ito ng nakangiting sinabi ni Ye Wawan, pagkatapos kong mamatay, ako ang unang nakahanap kay Gusu Fengtian. Tinuruan ko siya ng mga magic skills, at tinulungan niya akong bumuhay. Sayang at walang hiya ang matandang bata, at hindi na niya ako papansinin pagkatapos niyang matuto. Kaya, ngayon ay may katapusan na siya. Si Futian ay naiiba kay Gusu Fengtian. Ikaw at ako ay nasa batas, at ang mga puwersang kalyadong Foye ay malapit ng magkaugnay. Kung matutunan ko ang kasanayang ito, masunurin akong makikinig sa utos ng aking in-laws. Agad na naunawaan ni Futian ang kahulugan ng mga salita ni Ye Wawan at nagmamadaling sinabi. Tumanggo si Ye Wawan, dahil ang patriarch na si Fu ay may ganoong kamalayan, iyon ay isang magandang bagay. Gayunpaman, makatitiyak ka na hindi mo pakikitungo sa iyo ng masama kung susundin mo ako. Sa hinaharap, kapag duminahin ko ang mundo sa lahat ng direksyon, ikaw dapat nasa ilalim ng isang tao at higit sa 10,000, hindi hinahabol ni Futian ang isang tao. Magiliw na ngumiti si Futian, bahagyang nagulat si Ye Wawan. Sa oras na ito, tumingin si Futian kay Ye Shijun sa tabi ni Ye Wawan at mahinang sinabi, si Futian ay humihingi ng 2 tao at 10,000 tao. Si Ye Wawan at Ye Shijun ay parehong masaya kapag sinabi nila ito. Ang tasa ng alak ni Ye Wawan ay natural na lumilipad sa kanyang kamay at marahang itinaas ito. Well, ito ay karapat-dapat na maging pinuno ng Fuchan, ang Kan. Gusto ko ito at iginagalang kita. Hindi naglakas loob si Futian na pabayaan ito. Tumalikod siya, ngunit hindi niya alam kung kailan natipon at nakabawi ang mga natunaw na tasa ng alak. Ang palayok ng alak ay hindi lamang ganito, kundi pati na rin diretsyong lumipad at nagbuhos ng alak ng dahan-dahan at automatikong dinampot ang baso ng alak, lumingon kay Ye Wawan at Ye Shijun, at uminom. Lahat sila ay tinapik ni Ye Wawan sa balikat at binigyan siya ng isang ngiti, dahil ang pinuno ng angkan ng Fuchan ay isa sa kanya. Bakit ka nananatili sa ganoong lugar? Si Ye Wawan ay ngumiti at tumalikod upang umalis ng dahan-dahan papunta kay Futian at sinabing may ingumiti, ang aking ama, mangyaring. Sa pamamagitan nito, tumingin siya sa mananayaw sa tabi niya, na sa sobrang takot ay nawala ang kanyang hitsura, at tumawa, maraming ganoong kalakal hanggat gusto mo sa hinaharap. Tulong sa isang araw Leng, hindi niya akalain na may attachment ang babaeng ito sa mga oras na ito, ngunit nangyari na ang mga salita ni Shijun, ngunit ang kanyang kalmado na puso ay napakaganda. Hindi ibig sabihin na, dalhin ka sa magandang lugar. Ngumiti si Ye Shijun at nauna sa paglalakad palabas. Tulungan ang isang araw na kung saan maglakas loob sa pagpapabil. Mapurol na mananayaw simpleng ngiti, mabilis umot-o-tok-tok ng sinundan out. Sa daan, naglakad sila patungo sa likod bahay ng mansyon. Matapos dumaan sa mga patong-patong ng matataas na bahay, nakarating sila sa pool sa likod bahay sa tabi ng berdeng lawa. Sa may koridor sa lawa, isa-isa silang pumunta sa pavilion sa gitna ng lawa. Nang tumingin si Futian sa paligid, siya ay labis na naguguluhan. Dumating siya sa malungkot na lugar na ito sa kalagitnaan ng gabi. Ano ang gagawin niya sa madilim na lugar? Ngunit nang hindi naghihintay ng kanyang pagdududa,
inikat ni Shijun ang stone table sa pavilion. Sa pag-ikot ng mesang bato, ang mga pagsabog ng dagandong ay nagmula sa buong pavilion, at ang pavilion ay tila bahagyang nanginag. Pagkatapos noon, lumayo ang stone table. Nagsiwalat ng maliit na pasukan, ito ang kagubatan ng alak at karne na malumanay na ngumiti si Shijun, gumawa ng pakiusap na galaw, wine pool at meat forest. Tulong sa isang araw leng, hindi alam kung ano ang kahulugan. Ang lugar na ito ay hindi maaaring maging mas karaniwan. Ano ang kinalaman nito sa wine pool at meat forest? Gayunpaman, hindi siya nang ahas na sumagot, tumanggo ng masunurin, pumasok sa pasukan at bumaba ng hagdan. Habang pababa ka, mas maliwanag ang mga ilaw, at mas lumalawak ang pasukan. Kahit sa ibaba ay biglang lumiwanag. Bagamat bumuti ang dilim sa paligid, at may mga paminsan-minsang ilaw sa gilid ng kalsada, halos hindi mo makita ang kalsada sa ilalim ng iyong mga paa. Ngunit kapag lumakad ka dito, maaari mo pa ring hayaan si Fu Tian na humatol sa tunog ng mga yabag sa paligid mo. Napakalaki nitong underground space. Gayunpaman, hindi nang ahas si Fu Tian na suportahan siya. Kailangan niyang makasama si Ye Shijun. Ngunit ang lugar na ito ay medyo madilim at kakaiba. Palaging may kaunting pagkabalisa sa puso ni Fu Tian. Makalipas ang ilang minuto, huminto si Ye Shijun, at tumigil din si Fu Tian. Nagsimulang magsiyasat ang kanyang mga mata sa dilim sa paligid. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit hindi niya napigil ang sumimangot. Napakadilim ng lugar, at nakatago ito sa ilalim ng lupa. Tahimik ang paligid, pero lagi niyang nararamdaman na maraming tao sa lugar. Halika at maglaro. Bakit kakabahan? Halika at umupo. Ye Shijun malumanay ngumiti, tila nakikita ang pag-igting ni Fu Tian, tinapik ang balikat ni Fu Tian. Nagising si Fu Tian sa pagkalito at nagmamadaling tumanggo. Sinundan niya si Ye Shijun sa isang maliit na mesa sa tabi niya. Sa dilim, si Ye Shijun ay isang pamilyar na driver. Kinuha niya ang lalagyan ng alak at nagbuhos ng isang tasa kay Fu Tianman. Pagkatapos kunin ang alak, ininom ito ni Fu Tian ng may kaba. This kind of place, hindi talaga siya makakonect sa play, if you have to say play, halos parang ghost play. Hindi siya takot sa multo. Natatakot siyang gawing multo siya ng lugar na ito. Mula pa noong unang panahon, ang masarap na alak ay kayang pantayan ng magandang babae. Ito ang pinakamahusay na jade wine. Nang makita ang tensyon ng pagtulong kay Tian, hindi siya inaliw ni Ye Shijun. Tumingin lang siya sa tasa ng alak sa kanyang kamay at pinuri ang alak na nainom niya, gaano man kalaki o kaliit, iisa ang pinanggalingan ni Wu Liang. Kung gusto mo, para masanay ito, kailangan mo ng espesyal na paraan, biglang sabi ni Ye Shijun. Nang marinig ang mahiwagang kasanayan ni Wu Liang, ang tensyon ng pagtulong sa langit ay nawala ng higit sa kalahati ng oras. Anong espesyal na pamamaraan? Ang espesyal na pamamaraang ito ay maaaring isang bangungot para sa iba, ngunit ito ay isang walang katapusang kapakanan para sa mga practitioner. With that, nakangiting sinabi ni Ye Shijun, how about this wine? Si Fu Tian ay umiinom na ng higit sa kalahati ng alak. Lagi siyang kinakabahan kanina. Ano ang espesyal sa alak? Ngayon ay bigla siyang tinanong ni Ye Shijun, at siya ay lubos na nataranta. Nagmadaling tikman ito. Unang naramdaman ni Fu Tian na ito ay isang masarap na alak, ngunit may kakaibang amoy sa masarap na alak, at ang kanyang mga kilay ay bahagyang kumunat, ang alak na ito. Masarap na lasa, pindutin ang ilang bibig, isang leng, at pagkatapos ay isang sorpresa, may snow ginseng, chan hotel, ito, tonic ba ito? Ang pinuno ng angkan ng Fu ay talagang karapat-dapat na maging pinuno ng isang malaking pamilya. Siya ay may panlasa at pananaw. Tumawa si Ye Shijun at nagyabang, oo, ito ang perpektong tonic na ginawa kong maingat. Ito, Fu si Tian ay hindi maaaring tumawa o umiyak, at kahit na ang ilan sa mga pintuan sa likod ay malamig nagliwanag ang lahat sa ilalim ng lupa, isang larawan na hindi malilimutan ni Fu Tian ang pumasok sa kanyang mga mata, ninakaw ang aming pagsasalin. Ang malawak na palasyo sa ilalim ng lupa ay 12-dosenang beses na mas malaki kaysa sa inaasahan ni Fu Tianfang. Nakatayo sa loob nito, hindi mo makikita ang kaliwa at kanang dulo. Tila mayroong halos 100 mga larangan ng football. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Fu Tian ay hindi ang laki nito, kundi kung ano ang nilalaman nito.
Mula kaliwa hanggang kanan, may sunod-sunod na hanay ng mga sel. Hindi malinaw kung ilan sila, ngunit kung masasabi mo sa pamamagitan ng visual na perception ng mata, walang 10,000, kahit libo-libo. Ang bawat cell ay napakasimple, na may ilang mga stick, na ipinasok sa lupa at napapalibutan ng tuktok. Sa makatuwid, makikita ang sitwasyon sa bawat cell. Hindi ang mga preso ang nakakulong doon, kundi ang mga babaeng nagmumukhang mas bata sa isa't isa. Sa pagbukas ng ilaw, ang ilang mga batang babae ay nagmulat ng kanilang mga mata at tumingin sa gilid na ito, ang iba ay tumingin pa rin sa isang nakapirming lugar, ngunit kahit alin, ang kanilang mga mata ay manhid at mapurol. Makikita rin sa maruming damit at gusot ang buhok na tila sila ay nakakulong ng matagal dito. Sa pagtingin sa nagulat na mga mata ni Fu Tian, sinabi ni Ye Shijun na may mahinang ngiti, paano ito? Tulungan ang patriarch. Ito ay, si Fu Tian ay bahagyang bumalik sa Diyos, nagulat na nagtanong, nasaan ang napakaraming babae, bakit gusto mo bang mahuli sila? Saan ka nang galing? May mga kapatid kayang mahulog mula sa langit. Nagpadala ako ng mga tao para kunin sila mula sa kamakailang ninakawan na bayan. Hehe. Bata pa sila at maganda, talagang the best. Nakangiting sabi ni Ye Shijun. Nawala ka ng ilang araw, tapos, pumunta ka para hulihin ang mga taong ito. Kumunat ang noo ni Fu Tian. Medyo nabigla siya at hindi makapaniwala. Matagal nang kasal sina Fu Mei at Ye Shijun, kaya marami siyang nakipag-ugnayan kay Ye Shijun. Ngunit sa impresyon ni Fu Tian, si Ye Shijun ay isang napakatapat na tao, hindi kasing dominante ng tradisyonal na mayamang ikalawang henerasyon, ngunit mas katulad ng hanggal na anak ng may-ari. Bigla siyang nagalit ni Fu Mei at gumawa ng matinding paghihiganti. Naiintindihan ni Fu Tian. Pagkatapos ng lahat, sa kaso ng dalawang mag-asawa, madalas na nang-aapi si Fu Mei sa iba, ngunit sa parehong oras, hindi niya masuyo si Ye Shijun ng maayos. Kaya kahit si Fu Tian, isang miyembro ng pamilya, ay iniisip na ang pagsasanay ni Fu Mei ay medyo sobra. Ngunit ang pakikipaglaban pabalik kay Fu Mei, kahit na medyo brutal, ay maaaring maunawaan, ngunit mahuli ang napakaraming inosenteng kababaihan dito, malinaw na hindi inaasahan ni Fu Tian. Kakaiba, hindi ba? Malinaw na nakita ni Ye Shijun ang pagdududa ni Fu Tian, at sa isang ngiti, siya ay walang pakialam. Oo, tumanggo si Fu Tian, ngunit hindi itinanggi. Shijun, ikaw ay nasa paningin ko, ay. Dati akong duwag at tapat, ngunit tulad ng sinabi ko, iyon ay dati. Pinutol ni Ye Shijun ang mga salita ni Fu Tian gamit ang isang mapanlate na ngiti. Ye Shijun ay namatay na noon, ngayon ay ngayon. Walang masabi si Fu Tian. Tiningnan niya ang libu-libong tao sa kulungan. Kahit na sila ay malupit tulad niya, hindi nila matiis na sabihin, nasaktan ka ba nilang lahat? Hindi. Lahat sila ay mga laruan ko. Direktang tinanggihan ni Ye Shijun ang mga salita ni Fu Tian. Napakamanhid ni Fu Tian doon na alam niyang may plano si Shijun na hulihin ang mga babaeng ito, ngunit paano niya maiisip na napakaraming babae dito ang ipapakita niya? Shijun, ito. Ito ang libu-libong tao, ito. Masyadong kakaunti ang mga tao para sa akin. Malamig na tumikim si Ye Shijun. Napakaliit. Nang marinig ito, parang kumulog at nabigla si Fu Tian. Hindi baliw, nakakabaliw. Tulungan mo si Patriarch, huwag kang masyadong kaawa-awa, huwag kang magtaka, huwag mo akong pag-alitan ng abnormal sa kaibuturan ng aking puso, dahil magiging katulad ka rin ngayon. Ang mga birhen na ito ay ang pinaka-perpekto at pinakamalinis na pagtitipon ng katawan ng Yin Chi sa mundo, at ang mga purong puwersang Yin na ito ang pinakamakapangyarihang pinagmumulan ng walang limitasyong kapangyarihan ng mahika. Sa sandaling nahulog ang mga salita, gumalaw ang kamay ni Ye Shijun. Biglang may isang malakas na puwersa ang lumabas sa kamay niya. Sa isang hilera ng higit sa 20 mga sel sa di kalayuan, ang lahat ng mga stick ay naging pulbos sa isang iglap, na nag-iiwan lamang ng mga 20 kababaihan sa selda na nasa lugar pa rin. What Fu Tian opened his mouth and was shocked. What a power it is. It's so terrible that people can't help breathing. You mean, as long as you collect this women's yin chi, matutulungan mo ba ang paglaki ng di masusukat na divine skill? Kumunat ang noo ni Fu Tian. Not bad. Malamig na ngumiti si Ye Shijun. Bahagyang bumukas ang mga mata ni Fu Tian,
At ang tanging awa sa kanyang puso ay nagsimulang maglaho, at natakpan ng ang pagnanais para sa kapangyarihan. Ito ay isang kinakailangang paraan upang maisigwa ang banal na kasanayan ni Xiao Wuliang sa nakikitang init sa mga mata ni Fu Tian. Si Ye Shijun ay nagbigay ng isang malamig na ngiti, gayunpaman, ito ay wala. Panipi tandang pananong panipi, kakaibang sumimangot si Fu Tian. Dahil kung ikukumpara sa Xiao Wuliang, ang dakilang Wuliang ay magiging mas malupit at kapana-panabik. Sa pagsasalita nito, tumaas ang bibig ni Ye Shijun, walang malay, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang mabangis na hayop tulad ng pagnanasa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.